We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Lalaking nagbabalyo sa tinampo na budalan ng truck. Insidente sa pool sa CCTV. Motorsiklo sa Camarines Norte biglang nagkaraba. Asin, man iba-ibang imahen kan Birheng Maria, tampok sa primerong Grand Marian Procession sa Naga City. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marahay na hapon mga kapuso, unina ang Balitang Bicolandia. Hatun miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa ning katotohanan, mahatun nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live, halik digdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolovieres. Driver gadan mantang anum na lunad kaini lugadan, makalihis na mahulog sa tulay ang piglulunadang kotse sa Ragay Camarines Sur, Kasuudma. Driver kan lunadan, posibleng da isubuot na risa ang traffic signage na pabalyo sa tulay. Mantang pagbudal kan sarong truck sa lalaking nagbabalyo nin tinampo, nakuanan sa CCTV. Ang detalye sa pagtutok live ni Chris Novelo. Chris? Kate, overloaded o sobra sa lunad ang sedan na aksidente ay sinahulog pa sa Salog Kasuudma sa Banwa ning Ragay Camarines Sur. Gadan ang driver kan sedan na inimantang ano ng mga pasero ang lugadan makalis mahulog sa tulay sa Ragay Camarines Sur. Sa video na ini mahihiling ang nakabaliktad na kotse sa salog na pigturuwangang maihawaskan mga otoridad. Sigon sa MD RRMO Ragay, gikan sa Cavite ang makakaparyentes asin papulit ko taan na sa Masbate. Nawaran subuot nin kontrol ang driver kan sedan hasa sa mahulog ini sa tulay as nagduro diretso sa salog na may raron na 4 to 5 meters. Posibleng ta isubot na rin sa kan driver ang traffic signage sa lugar huli sa makusog na uran. Doon sa dumaan sa alternate road na provide kasi na traffic doon sa highway, and according to reports nawala siya ng control doon sa steering niya. And nahulog yung kotse sa ilog. Sa presente, nagpaparay pa ang lunad ng mga pasahero. Sa Vira, Catanduanes sa pool sa CCTV ang pagkakahagop kan sarong truck sa 27 anyos sa lalaki nagbabalo sa tinampo sa Barangay San Vicente. Sa pag-iimbestiga kan kapulisan, bigla subot nagbalo sa tinampo ang lalaki. Napapuli na kuta na sa saindang harong na napag-araman na nasa impluensya ng arak. Nagpaparahay na sa ospital ang lalaki asin nagkaaraglo naman ng pamilya kaini asin ang driver kan truck. Iba yung pag-iingat rin po talaga ng pagmamaneho at doon naman po sa mga pedestrator. Ganun din po, vice versa. Medyo tingin ng kaliwat kanan. Kate, inabisuhan man kan mga otoridad ang mga motorista na sumunod sa traffic lights. Duman naman sa mga mabalyong tinampo, gumamit ng pedestrian lane para makalikay sa mga siring na aksidente. Kate. Alright, Jos Mabalos, Chris. Duwang magkasuhay na grass fire nagbungkaras sa syudad ni Naga asin sa Sarong Bulod sa Sipokot, Camarines Sur. Tutukan sa report ni Don Jimenez. Nagkausa ng inkonvenyensya sa mga motorista nagbungkaras na grass fire sa Barangay San Felipe, Naga City kan Sabado, Mayo 11. An mahibog na asukaya, hali sa nasusulong kaduduotan na pighuyop kan duros pasiring sa tinampo. Sa pag-imbestigar kan BFP Naga City Central Fire Station, poko mas o menos sarong ektarya ni kaduduotan ang nadanyaran sa kasulo. Completely, duot lang siya, alagad may igwa kitang mga pigantabayanan na hayop arog kang damulag since harani siya sa area, and lucky na harani siya sa creek kaya medyo na-delay ang pagbalyo kang kalayo.
Sa Sipokot, Camarines Sur, naalarma ang nagkapirang residente sa nagbungkaras na kasulo sa bulod na parte kan Barangay Impig kan Biyernes, Mayo 10. Marikas na nagdakula ang kalayo huli subuot sa alang na mga duot sa lugar. Tulos man na naapula kan BFP Sipokot ang nagbungkaras na kasulo mantang inaaram pa ang pinagpunan kaini. Mientras tanto, padagos ang pagirumdum kan mga otoridad na ibitaran ang pagluon o pag-apon nin upusing sigarilyo sa duot, nin huli ta marikas ining nagkakausan ning kasulo, huli sa pagiging alang kan duot ngunyan, darakan mainit na panahon. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, kumparar kan mga nakalihis na aldaw, nagbaba na ang tsansang may mabilog na raot nin panahon ngunyan na semana. Padagos man ang paghuyop kan easterlies na badaranin mainit asin maarasas na panahon, alagad sa ibong kayan, posibleng uranon man ang pirang parte kan nasyon. Sa datos kan Metro Weather, hababa man ang tsansa kan uran sa Bicol Region, apwera na sana sa Camarines Provinces. May tsansa man nin localized thunderstorms sa iba pang parte kan nasyon. Pagkarigos sa primerong makusog na bulos kan uran sa bulan nin Mayo o Agua de Mayo, day pinalagpas kan mga magurang sa saindang kaakian. Alaga Department of Health may patanid sa mga helang na pwedeng makua sa paburbagong panahon. Uya ang report ni Chris Novello. Day pinalagpas kan mga aki ni Lovely Alcantara kan Barangay Concepcion, Pequeña Naga City an uran kan nakaaging semana. Hiling man sa mga lalogon kan mga akian kaugmahan mantang nagkakarigo sa uran. Pagtubod kaya ni Lovely nakakabulong nin mga helang ang primerong uran sa bulan na Mayo o ang pigaapod na Agua de Mayo. Nakasanayan na subot niya sa iya mga magurang ang siring na pagtubod. Kasi first uran po kang Agua de Mayo. Garoin na po si pagtubod nila. Kaya po pakariguson kayo mga kidaw kami po kaya katong mga aki pa. Kasuod ma na experiencehan ng pag-uuran sa pirang lugar sa Naga City asin Camarines Sur. Susog sa Department of Health, mayo man subot na maraot na magtubod digdi. Alagad, mayo pa ng scientific study na mapapatutuo na nakakarahi o nakakabulong man ang ganin mga helang ang primerong uran sa bulan na Mayo. May patanid man ang health experts na pwedeng magkausan ng pagluyan ng immune system ang biglaang pagbabago ng temperatura. Siyempre, takong biglang sudden change of temperature, di ini-expose mo ang hawak mo. Ang baso nga ning baso, kagan mong mainit na kape, kagan mong malipot, na crack, no, coughs and colds, yan. Inabisuhan man ni Dr. Milian na ang publiko na pakusugod ng resistensya, ngunya na paburo baago ang panahon. Kay banan si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Manlaen-laen na imahen kan Birheng Maria gikan sa man iba-ibang parte kan nasyon, tampok sa primerong Grand Marian Procession sa siyudad ni Naga. Uyan istorya ni Chris Novello. Rinibong deboto ang nagruso sa siyudad ni Naga kanakaaging Sabado, Mayo 11 para sa kainot-inotang Grand Marian Procession. Aper sa patron kan Bicolandia na si Nuestra Señora de Peña Francia. Tampok man sa prosesyon ang 50 manlain-lain na imahen kan Birhen Maria nagikan sa manlain-lain na lugar sa nasyon. Pira sa mga imahen nakabali sa prosesyon ang imahen kan Peña Francia de Paco, Manila, Virgen Milagrosa de Orani kan Diocese of Balanga sa Bataan, Nuestra Señora del Pilar de Libmanan, Nuestra Señora del Pilar de Sorsogon asin kadakol pang iba. Isa itong karangalan para sa aming mga taga-Orani na madala ang mahal na birhen dito sa Naga. Gikan pa sa Cebu ang imahin na inikan Nuestra Señora de Guadalupe. Inisubuot ang primera best na nagpartisipar sa Marian Procession ang imahin sa Luwascan, Cebu Province. So we accepted the invitation. This is the first time in history that from the shrine that we bring the image of Our Lady of Guadalupe de Cebu outside Cebu City. Penanginutan man ni Archbishop Rex Andro Alarcon kan Archdiocese of Cáceres ang Solemn Pontifical Mass. Ang nasabing aktibidad ang parte kan Peña Francia de Mayo asin pag-andaman sa Centennial Coronation ni Nuestra Señora de Peña Francia sa bawat na Setyembre ngunya na taon. You traveled all the way. Ano ang nagdadala sa inyo dito sa ganitong circumstances? Devotion. It can only be devotion. It is devotion that has brought you here to participate in this first Grand Marian Procession here in Naga, in Cáceres, on the year
of the centennial of the coronation of Our Lady of Peña Francia. Sa tansyakan organizer po ko mas o menos 5,000 ang nakisumaro sa aktibidad na generalmenteng naging matuninong susug sa Naga City Police Office. Naging soliman, na-monitor ko sa radyo, maman incident of clog up, walang incident of other crimes. Naging smooth. Kay banan si Jovel Obiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Padagos ngunyan ang pigigibong operasyon kan puwersa kan gobyerno tanganing matuldukan na ang insurhensya sa Bicol Region. Iniman ang naging rason sa nairehistrong enkwentro sa pagultanan kan 85th Infantry Battalion kontra sa mga rebeldeng grupo sa Barangay Tigbinan, Labo, Camarines Norte. Na-recover sa lugar ang mga personal na kagamitan, mga magazine kan high-powered firearms asin mga pampasabog. Mayo man ni nakulugan sa lado kan kasuldadusan, mantang pigaaram pa sa grupo kan mga rebelde. Nagpasalamat man ang Philippine Army sa publiko na nagpapaabot nin impormasyon dapit sa mga iligal na gibo kan mga rebeldeng grupo sa saindang lugar. Pigaadala na kan Department of Education Bicol ang maninigong penalidad sa mga atletang mapapatunayang imbuelto sa kariribukan durante kan Football Championship Game sa Palarong Bicol kanakaaging Mayo 3. Susug ki DepEd Bicol Regional Director Gilbert Sadsad, hinahalat paninda ang written comments gikan sa delegasyon kan Naga City asin Masbate City na imbuelto sa insidente. Parte subuot ini kan due process, tanganing madangog ang ambuslados antes magdesisyon para sa ipapataw na penalidad sa mapapatunayang nagkasala sa insidente. Pinahimutikan man kan ahensya na may desisyon na manungod sa suspensyon kan mga imbueltong atleta. Sa ngunyan na isairarum na sa counseling ang imbueltong mga player. Isinairarum man sa CT scan ang player kan Masbate na nahiling sa viral video na kinulugan kan sarong player kan Naga City. Inot makapag-submit ng mga comments, written comments, as in magkaigwaning dialogue. So, nag-dialogue pa lang kami, kaya dahil pa man yung mga written comments, tigahalat nila lang po. Anuman na aldaw niya na semana mapuuna ang mga otoridad sa pag-flag down asin pagdakop kan mga unconsolidated PUVs hulita konsiderado na ang mga ini na kolorum matapos unconsolidation kan Abril 30. Katakod kayan asin para sa iba pang detalye, makakaulay ta live si Grace Rojas, ang pamayo kan LTO Naga District Office. Diyos marhay na hapon po, Ma'am Grace. Ay, Diyos na marhay na hapon man po sa Indogabos and sa imo, Ma'am Kate. Good afternoon. Yes, Ma'am Grace, ngunyan po na semana nakatala ang magpuon ang pag-flag down sa mga unconsolidated PUV. Kumusta po ang pag-aandam kan LTO Digdi? Actually, ang LTO po, ang LTO lagi naman pong handa for that. Ready man po kami anytime. Naghihintay lang po kami ng memorandum or order na mag-apprehend na kami. Pero anytime po mag-apprehend and once lumabas po ang aming order. Opo, ma'am, kung magpuuna po ini, preparado na din po ba ang mga impounding area ta? Actually, meron naman pong dalawang klase ng impoundment, ay ng apprehension ng itong mga i-impound. Meron po tayong technical, meron tayong yung physical mismong vehicle i-impound. Sa technical po kasi yung plaka lang ang kinukuha namin. Pero wala naman pong problema kasi meron din kaming impounding area sa Magaraw. Meron din po dito sa may LCC. Pero karamihan po niyan ang kukunin lang namin ay yung plate number to avoid crowd ng ating mga vehicles dito sa LTO Naga.
Ma'am, when it comes to the betterment of the commuters, ano po ang disadvantage ng pagsakay ng mga commuters sa unconsolidated na PUV na konsiderado ng kolorum? Since ito po talaga, once ang order po baga kasi is automatic cancellation of franchise ng na binigay ng LTFRB, definitely po magiging private na yung vehicle na yan kasi wala na po siyang valid franchise. So that is considered private. Tayo pong mga passenger na nagsasakay, see to it po na meron talaga silang may valid franchise pa ang sasakyan nila. Kasi just in case po magkaroon tayo ng mga road crashes, hindi naman natin yan hinihingi kasi yung accident baga kusa lang yan na dumadating just in case. Wala po tayong habol kasi private na po yung vehicle niya yan based dun sa cancellation, na automatic cancellation ng mga franchise ng mga public utility vehicle natin na hindi nakapag-apply for consolidation sa LTFRB. Opo, ma'am, abiso na lang po sa publiko na malunad sa mga kolorum na PUV. Sa lahat po ng ating mga commuters, passengers, lahat po ng sumasakay ng ating mga public utility vehicle, be sure po na meron license, meron registration, and franchise, may valid franchise na ibig sabihin nakapag-apply sila for consolidation sa LTFRB. Mas mabuti na po yun lagi tayong ready. Dawa anong mangyari dyan sa road, alam natin kung anong dapat natin gawin. Alright, Jos Mabalos po, Ma'am Grace Rojas, kang LTO Naga. Gana ang LPU Lady Pirates kontra sa Arellano Lady Chief sa first stage kan step ladder semifinal sa Women's Division kan NCAA Season 99 Volleyball Tournament kan Sabado, Mayo 12. Makakahampang kan Lady Pirates ang Latran Lady Knights sa Miyerkules, Mayo 17, asin an manggagana, iyo ang makakalaban kan undefeated na Benilde Lady Blazers para sa best of 3 finals. Sa Men's Division, dahil nagtrayumpong magpadagos pa sa championship race, ang Arellano Chief makalis daugun kan Latran Knights. Mahampangan naman ang Latran Knights asin EAC Generals kung sain ang manggagana, iyo ang makakalaban kan undefeated na Perpetual Altas para sa best of 3 finals. Ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Gadanan sarong 56 anyos na lalaki sa Legazpi City. Makalis ining pagsasaksakon kan sa iyang 39 anyos na babaeng live-in partner. Base sa investigasyon kan PNP, gikan sa inuman ang duwa. Alagad pag-abot sa saindang harong, nagkaigwanin da ipagkakaintindihan ang mga ini. Huli sa pagselo, subuot kan lalaking biktima sa mga mensahe na nabasa kaini sa social media account kan babaeng suspect. Hasta sa nakaturog na ang biktima sa duyan sa luwas kan sa indang harong, asin duman na ini pinagsasaksak kan kasaruan. Sa pagresponde kan mga otoridad, gada na kanaabutan ang biktima. Narecover man ang ginamit na kutsilyo sa pananaksak. Sa ngunyan nasa kustodiya na kan kapulisan ng suspect asin nahampang sa kasong murder. Padagos man na kinukuananin pahayag kan GMA Regional TV Balitang Bicolandia ang suspect asin pamilya kan biktima. Duman po ito nagpoon sa Facebook account kang suspektado na itong biktima parang nagsiselo sa mga account na nababasa niya duman. Nagkaigwasin na ng diskusyon
Tapos nagtaram itong biktima na pag napatunayan niya na may ginigibong sala ining suspetsado sa babae, gagadanon niya sa babae. Gadanan sarong retiradong pulis makalis ining pagtatagaon kan sa iyang kainuman sa Purok 1 Barangay South Poblacion, Huban, Sorsogon. Sigun sa report kan kapulisan, nakiinuman ang biktima sa 33 anyos na sospek sa sarong bilaran. Alagad biglang nagkaigwanin da ipagkakaintindihan. Naghali subutan sospek asin pagbalik, igwana ining darang sundang asin pinagtataga ang biktima na naging rason kan sa iyang pagkagadan. Sa ngunyan, nasa kustodiya na kan mga otoridad ang sospek para sa maninigong disposisyon. Sarong motorsiklo ang biglang nasulo mantang tigbabaybay ang kalabaan kan tinampo sa Barangay Tawig, Paracale, Camarines Norte. Lunad kay ni ang duwang estudyante na papuli na kuta na sa saindang harunggikan sa eskwelahan. Nagtabang naman sa pagpalsok kan kalayo ang sarong persona. Alagad na danyaran man giraray ang bilog na motorsiklo. Mayo man ninakulugan sa insidente. Sa ngunyan, pigaaram pa kan BFP ang pigpunan kan kasulo. Piglalaoman na magiging marhay na ang kondisyon kan mga raot na tinampo sa probinsya nin Albay. Inaprubahan na kaya kan Administrasyong Marcos ang pag-irahay sa kalabaan kan Maharlika Highway. Buot sabihon, mas papahiwason pa ang tinampo sa mga banwaan kan Pulanggi, Owas, Ligaw, asing ginubatan sa paagi kan pagkakaigwa nin 4 lanes kung sain mas mapapadali na ang biyahe kan mga motorista. Alagad kasabay kan proyektong ini, piglalaoman naman ang magabat na bulos kan trapiko, kaya hagad kan mga otoridad na mas maging organisado ang pagmando sa trapiko. Pigsyarto man kan DPWH Bicol na tulos na maarangkada ang patrabaho hulita parte ini kan priority project kan administrasyon. Instruction ng mahal na ating Presidente, Ferdinand Marcos, na i-priority po yung daang Maharlika or Maharlika Highway from north to south. Kasi po malaking bagay po ito sa mga biyahero natin. Mag-agom nagikan pang Batangas, 5 bulan nang naglalakaw. Tanganing marealisar ang sa indang pangiturugan na 5,000 kilometer walk challenge. Ang sa indang maut na maipaabot na mensahe, aramon ta sa istorya ni Chris Novello. Sa irarom kan matinding init kan saldang, na iniminamati kan mga gom na sina Jay asin Mira Abrera kan Batangas City. Kunan ni ba kaya nakamotorsiklo o naka-auto para malibot ang Pilipinas, ang magagom na Abrera nasa 5 bulan na kan sendang paglakaw, nganing maabot ang target na 5,000 kilometer walk challenge. Batangas City, yun ang 0 kilometers namin. So, inuna po namin ang norte. Pababa kami down to Matnog. Matatapos na kami sa Luzon. Ninhulatan na sa 5 bulan na kan paglakaw, nakapirang ribay naman subusan na ng tsinelas, makalihis mapudpud. Kompleto man ang daranindang gamit siring kan tubig, lutuan, mga bado asin ibapa. Nakikiturog subot sinda sa barangay hall o police station na sa indang naagihan. Alagad kasabay kan paglalakaw ninda Mira asin Jay, ang sa indaman na maoti paabot na mensahe asin inspirasyon, urog na sa iba pang mag-agom. Walk for a cause po namin ay strengthening marriage o pagtibayin yung pagsasama ng mag-asawa. So lagi namin binabahagi po na hindi po solusyon yung hiwalay pag nagkaroon ng problema mag-asawa. So the more na marami kayong pagsubok mag-asawa, mas mahalin yung isa't isa para gumaan. Sangon yan, padagos ang paglakaw kan magagumbako lang para maabot ang saindang target endpoint na General Santos City, kundi maginan mag-ibahan sa buhay hanggang sa katapusan. Kaibanan si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Parola Beach Resort sa Magallanes, Sorsogon, patok niya na pasyaran sa probinsya. Makasaysayang lighthouse na harusang gatos anyos na may hiling man sa lugar. Uyan istorya ni Don Jimenez. Kung malaparaisong lugar ang hanap mo ngunya nalabiin init kan panahon, madya asin pasyarantaan banwaan kan Magallanes, Sorsogon. Pato kaya sa mga turista sa indang Parola Beach Resort. Sa linig pa sa nakan tubig asin maputing baybayon, talagang mapapawaw ka. Huli ta mismong lokal na gobyerno ang nagmamanehar digdi,
Libre ang entrance fee, alagad kaipuhan na magbayad nin 1,500 pesos para sa baroto, 10 pesos para sa environmental fee, as in 250 pesos man para sa cottage. Apwera sa Magayon na Beach, mayaman man sa historical background ang lugar, hulit ang mahihiling digdi ang lighthouse na haros ang gatos anyos na. Pero nung nagpalit na yung from the Spaniards to the Americans, ang Americans na ang nagtayo. So, itong lighthouse na to, more than 100 years. Tapos, dinevelop na lang namin yung ibang lugar doon. Matatanaw man ang magagayon na rock formation sa lugar. Asin komo dagdag kaugmahan, pigtugutan naman kan mga otoridad ang overnight stay sa nasambitan ng beach. Nag-set up po tayo doon ng mga solar lights sa 10 cottages para po yung mga willing pong mag-overnight camping ay makapag-camping po sila doon na maliwanag yung area, yung beach area. Ang pakiulay sa nakan LGU sa mga bisita, lugod at amanon ini, asin imantinir ang kalinigan sa bilog na lugar. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hali sa man iba-ibang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan, ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.